Tingin niyo ba maghahamon ng debate ang Vice Presidente? Lalo na sa mga kagaya nila Attorney Claire Castro? Parang malabo po, parang imposible ho mga kababayan. Bakit? Eh kung yung mga press conference na lang, yung mga interview na lang nila Banat Bay, gagalit pa ang Vice Presidente. Eh hindi naman kasama ito sa binigay niyong ano, pinasa niyong question sa akin. Tapos debate pa, di ba? Ay, mukhang malabo. Malabong maghamon niyang si Vice Presidente. Sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, Ah, mukhang ang hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin, Hindi, sa mga nakikita nyo na lang po ng mga sagot ng mga Vice Presidente. Sa tingin nyo po, at ako tingin ko, isa dito sa mga manonood, maging ano, makadebate ng Vice Presidente, tatalunin ng Vice Presidente. Kung si Allen Valencia ang lalaban sa Vice Presidente, tingin ko kayang-kaya eh. Kung si Archie Beroya, si Dali Borocanay, tingin ko kayang-kaya nila yung ang Vice Presidente. Bakit ko po nasasabi ito? Dahil po doon sa mga nakikita natin, no? Na pagkilos, mga sagot ng Vice Presidente. Di ba, Champi Tuti? Oh. pa kaya. So, anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Oh, ayun. Game na game si Attorney Claire Castro. Pero kung ako ho, mga kababayan, tatanungin niyo ako, kunyari nagkatuloy natuloy etong debate VP Sara at si Attorney Claire Castro. Ang dali lang po ng sagot kung sino pipiliin. Baka po pati mga DDS, mga kababayan, na kay Claire Castro ho. Kitang-kita naman ho kasi natin, mga boss. Yung plan A, plan B, plan C. Di ba? Di ba? Oh. Walang problema. Ba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ako po. Mabigat talagang bumanat si Atty. Claire Castro, no? Fake news ng Vice Presidente. Yung kaila ano na lang, kaila Luistro na lang, 'di ba? Maituturing mong fake news 'yun kasi hanggang ngayon wala naman silang naipapakitang katibayan na may utang talaga sa kanila ang mga Luistro eh. Ganon. Binitawan ito ni Yuse Castro sa gitna ng pahayag ng political commentator na si Lovely Granada na ayaw niya makipagdebate sa Duterte supporters dahil ang bise lang ang gusto niyang harapin. Pero kung kay Granada daw ay hindi sisipot ang bise, paano pa raw kaya kung siya ang makakatalo nito? Sa panayam ni Granada sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nanindigan ito na hindi niya kailangan ng posisyon para debatihin ang bise dahil isa siyang Pilipinong pinagsisilbihan ni Vice Nagbabayad ng tax. President Sara Duterte. Are you ready? Let's say someone challenges to a debate. Are you willing to debate with the DDS? Sabi ni Transformer, interview nga lang, hindi makasagot si Sara, debate pa kaya? Oo, yung mga interview biruin nyo. Yung mga kapwa na niya, mga DDS ang nag-i-interview doon sa ano ba yun? Doon sa channel ni Buloyski. Nagagalit pa. Kesyo daw ho, mga kababayan, hindi naman ibinigay itong tanong na ito. Hindi nyo naman sinama itong itinatanong nyo sa akin na, di ba? Oh, tingin ko, wala. Miski ho simpleng tao. Kapag ka nakipagdebate kay Vice Presidente, feeling ko yung simpleng tao mananalo ho, mga kababayan. Ngayon, alisin natin ho ito, mga bossing. No? Ito na lang ho si Madriaga na ngayon alam natin na isa sa sakit ng ulo ng Vice Presidente. Bakit po? Kasi parang pang-apat po itong si Madriaga, mga bossing, no? Na magiging sakit ng ulo ng kampo ng Vice Presidente. Una po, yung confidential funds. Pangalawa, yung bribery. Pangatlo ho, mga kababayan, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At pang-apat, itong si Madriaga na ang sinasabi na
yung pondo ng Vice Presidente nung panahon ng kampanya ay galing sa Pogo at galing daw po sa mga ipinagbabawal na gamot. Ngayon, siya yung may lakas ng loob na sige, tingnan nyo ito. No, ombudsman, pakicheck nyo. No, pakitignan ninyo itong nirereklamo ko laban sa Vice Presidente. Kasi kung ano lang po yan, kung how-show lang po yan mga bossing, at kung wala namang katotohanan yung mga sasabihin yan, hindi ho yan maglalakas ng loob, no? Na paimbestigahan yung kanyang sinasabi laban versus sa Vice Presidente ho, mga kababayan. Ngayon, yung mga DDS, no? Ay pilit pong sinisira itong si Madriaga. Pilit pong sinisira na kesyo hindi daw po close si Sara Duterte at itong si Ramil Madriaga, samantalang may mga nakikita po tayo na mga video, may mga pagbati po, no? Ano pa? Kumbaga, si Madriaga pa, ang isa doon sa mga leader, kung di ako nagkakamali, doon sa isip ng Vice Presidente. Sabi dito, sino ang nagsasabi ng totoo? Close daw siya sa pamilya ni Duterte. Si Panelo, kung kakilala ka talaga at close ka sa pamilya Duterte, bakit hindi ka daw imbitado sa inauguration ng Vice Presidente na si Sara Duterte? Lalo na kung inutusan ka, di umano ni Sara buuin ang Isip Pilipinas para sa kampanya. Kung personal aid ka o tauhan ka naman ni VP Sara, bakit naman kailangan mo pa ng imbitasyon para dumalo? Ngayon ho, mga bossing. Asan ba ito? Ito daw, ito. Ito, Nasaan ba yun? Na, ayan, talagang Vice President Sara Duterte inaugural team, Inday Sara, ikalawang Pangulo, inauguration, ganda bla. Tapos nandiyan din, ito din, merong Madriaga din, na si Ramil Madriaga ay attend, etc. Biruin niyo ho yan. Mga kababayan, pilit nilang itinatanggi. Pero pilit naman pong lumalabas yung mga katotohanan. Sabi ni Dali Burokanay, tanga lang ang maniniwala sa mga Duterte. Text message na nagpapatunay na replacement lang si Atty. Kilala, si Madriaga sa inauguration. Ayan, kompletos, recados. May mga text message. Ay, minsan nga, natin, maimbitahan ulit natin si Mami Pebbles Talakera dito, mga bossing, no? Para mas maliwanagan at mas makita natin yung katotohanan. Kasi kay Mami Pebbles, talagang ang dami pong hinahayag Talagang ang dami pong pinapakita, mga bossing no? Walang takot si Mami Pebbles, mga boss, na maghayag ng mga katotohanan. Anyway mga bossing, Chipamo sir, nako, anong oras na din dito? Si Ma'am Neng Gigi, hindi ko nakita dyan sa comment section. Ako'y magpapaalam na mga boss Chipamo sir. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Mamayang gabi, 8:00 ng gabi, naka-live pa din ho tayo mga bossing. Muli po, maraming salamat.